araw mga kahunta, nandito tayo ngayon sa isa sa mga bukid dito sa Barangay Sabang, Ibaan, Batangas. Sa bukid ni Ginoong Vic Gamboa. Kasama rin natin sa pagkakataong ito ang ating paboritong off-grid living advocate, si Ka-RC Alcazar. Hello, good morning. Patiin nyo ang ating mga viewers, Ka-RC. Live ba? Hindi naman. Talagang seryoso na yung food security problem natin. Oo nga. Pero ito ang tukso dito. Itong palayan, magkano bibitain niya dito? Magkano yung mga magiging yield niya, no? Okay. Ang tukso dito, kung ibenta niya itong property, maraming bibili nito. Ganda ng lokasyon. Oo, maganda lokasyon. Milyon to. No. Yung kikita pa siyang milyon sa pagpapalay nito. Ayan yung problema natin. Pag-iwasan siya kaya kumuha ng irigasyon. Irrigation yung dito ang dumadalo. Meron. Oo, tignan na natin. Ayan yung problema. Ngayon, ang may-ari nito, sino? Si Gamboa. Okay. Siya siguro enthusiast kasi advocate. May irigasyon, no? Okay. Oo, ilog din to. Okay. Advocate siya. Kaya mahal niya yan. Gusto niya pagsasaka. Kung yung mga anak, ayan yung actually challenge sa ating agriculture. Tsaka sa mga pagtatanim. No? Yung mga bagong henerasyon, no, hindi mag-i-interest kasi maliit yung income dyan. Pera hinahabol nila. Ano ba to? Organic siya? Kung hindi ka naman kikita dyan ng maganda, nabibigyan ka ng magandang income, magandang buhay, bibenta ko na lang. Diba? Instant yan po. Ganda. Highway. Ayan yung naging problema dun sa Bulacan, hanggang Pampanga, hanggang doon, Nueva Ecija, anywhere. Mas malaki ang kikitain nila pagka ibebenta nila lupa at pagkatayuan to ng Wilcon, ng Pure Gold. Di ba? Oh, Pure Gold, ano pa? SM. Abe, mas malaki kikitain nila dito. Ayun yung challenge natin. Tapos si Raul Alcazar. Kilala ko na. Kilala niya. Ilan ho ang tauhan niya? Apat ho sila. So hindi sila taga rito. Hindi. Eh di pinatira ko na dito. Matagal na sila. Bali 7 taon sa ako. Maliliit pa. Committed Dumating na. Committed na sila sa ginagawa nila. Kano na pala kayo katagal na nandito sa naturally grown farming? Nagsimula ako, nag-training ako niyan ay 2010. Pero 2011 nagsimula na ako. So Pero ano na, vermicomposting nasa ko, 12 years na kayo. Ang vermicomposting ko ay 2012. Simula ako kasi masyadong marami ako. So may isang dekada na kayo dito sa ganitong field. Yan ang Kasi sa mga training, seminar, sino yung mga kasama? Puro mga nangag-aral. Mga retired teacher, retired OFW, at saka mga pulis, military, mga engineer, doctor. Pero ayan. noong sa training, ang sabi nila, kasi pagdating na nila ng retirement, naghahanda na sila para sa kanilang retirement, bibili siya ng konting lupa at magsasaka. Yun yung pagsasaka. Ngayon, ang kaya naisip ko, kung yun lang pananaw nila, o di, ba't hindi to ilagay yung loob ko talaga sa pagsasaka? Oo, kasi ikaw nagsasaka na. Talaga, proven yan.
Ginawa ko rin yan sa amin, sementado. Para kasi, yung hanapin na problema namin, lupa. Ito yung Anong may pakita ko sa kanya? Ako, di na yung problema ko din lupa. Yan, dahil ako mo, sementado, pero konting lupa sa sako. Ano isda ho yan? Tilapia. Wala lang akong pakain eh, hindi makaalsa ng maayos. Try mo na kung ba. Mga ilan ho ang laman yan? Ilan tilapia yan? Ay hindi ko ang inilagay Sa ko tansya dito niyo? yung aking tangka. Ay, libo yan. Sa ganito pala size ng pan, libo na. Libo na yan. Ay, ang pag-harvest ko naman dyan eh, pag nakapaglagay ng lambat, kung anong mahuli. Ay. At saka yun nga, inyo namang habol food source. Hindi kasi ito isang negosyo. Hindi naman Para commercial sa akin. lang habol nyo eh. Oo. Oo. Nilagyan ko lang ito para natutuwa mga bata pag naon. Oo nga. So ito yung umaakyat yung tubig nang walang motor. Ano yung vacuum? Nababacuum niya. Oo, vacuum. So yung napapanood sa YouTube na drum, Yan, ewan. dito makikita natin yung actual. Hindi natin alam kung yung napanood natin sa YouTube kung tunay bagang Yan yung- gumagana o hindi. Oo, yan. Dito yan natin ay makikita yung napahigop ko- actual. Napahigop. No? Yung lantern tie, submersible pump natin na solar, kabik, kaya ayan, meron siya. Ayan. Ito yung... Yan ang aking kinuha na pre-energy Oo, solar ito. pump naman. Yan ang nais ko pagka kailangan ko doon sa kabilang yan. Yan ang Oo. magtatravel So, na to. Kayo sa pool nagsasaka? Oo, sa pula ko talaga. Yan ang pagsasaka na talaga. yung... Sinimulan. Ang Yan ako nagising. ang tinapos nyo ba ho ay related sa pagsasaka? Hindi. Ano yun? Kasi Mm. ang ko. Ako naman hindi talaga nakapagtapos ng 4 years course na wala College, eh. Nung bachelor. panahon na yon Aha, aha. Hindi kailangan. Ah, Bachelor degree. Wala kaya nung Oo, talagang may gusto kong Aha. mag-aral, hindi sapat talaga yung pero sa pool ho, ang interest nyo pagsasaka na? hindi rin. Hindi rin. Ang first choice ko kasi ay marine engineering eh. Ah. Yan ang gusto ko. Oo. O kaya pulis, yan yung one. Pero ang pagsasaka, bagaman ako'y nasama sa mga seminar training, kahit high school pa lang ako, hindi ko naman pwedeng iwanan kasi nga kasama na ako ng tatay ko dito eh. So, ang unang nag-inganyo sa inyo, yung tatay nyo? Ay wala ka. Nung una naman talaga pag hindi Aha. ka sumunod. Pero yun nga ho yung pinag-uusapan namin kanina ni Naka-RC na sana yung mga anak magka-interest Elementary din. pa lang ako, Oho. sabi ko nga, una akong nag-aral sa parang Oho. kaysa sa eskwelahan. Mm. Kasi Pero grade 1 taga pa lang dito ako. kayo mismo. Kalibaan. Pero yung mga anak nyo ho ay interesado naman. Ay, yun ang isa, hindi rin. Oo. Hindi rin. Ay, nag-aaral eh. May mga gumagaya ho sa inyo? Ang marami nang nakaparito at tiningnan ito. Mga taga Bambuga. Pero dito ho sa atin, Wala. Ay, wala kasi pera yan. yun ang Isa problema. sa organic farming kasi, Oo. yan ang isa, bihira, wala rin basta papasok yan. Oo. Organic farming. Una, napakatrabaho ang organic Matrabaho. farming. Tapos yung yield mo, hindi pa kasing taas Oo, ng yield yan ng ang isa. conventional. Pero sa akin naman karanasan ay, kasi dito, bumabagsak din naman yung production ng chemical eh. Pero hindi ko naman naranasan talaga ang bumagsak ng katulad ng sa... Oo. At ngayon, confirmed ha, Mhm. yung impending food crisis. Mhm. Yun nga ho ang Oo. isa. Kaya sabi ko, Confirmed yan ha. ang problema kasi kung hindi tayo mag-a-adapt ng mga bagong sistema. Yung Sistema. bagong sistema ngayon, yung luma. Oo, yung, Yung luma. yung conventional ngayon, Oo. yung mga chemical. Ayun, ayan, sa nangyari ngayon, naka-global crisis tayo. At sigurado dadating yan. Narating. At ang pagtaas ng crudo, kasabay na tataas ang mga Lahat na. lahat niya. Kahit tumaas ang abono, Oho. besides, hindi ko naman ako Hindi ka naman bumibili. bumibili. Oo. Meron na rin ako. Oo. Oh. Foliar. Mm. Lahat yan kasi,
Kayang gawin. pwedeng gawin Oo. at napuprovide. Doon Proven tayo. na yan. Ang kailangan nga lang ay Gagawin, i-adapt. Tama, Tama. matrabaho. Kaya, yun, sabi ko, bakit pagka ikaw ipapasok sa company, sunod ka Boss. sa anong regulasyon ng company? Oo. Kung bawal ang cellphone sa loob, bawal Bawal ang cellphone. cellphone. Oo. Bawal ang patulog-tulog, bawal ang patulog-tulog. Eh bakit pag sarili mong trabaho? Ba't hindi mo pagmalasakitan? Gumawa ka ng sarili Ibigay mo mong yung oras mo. Oo, yun, ngayon, nasasayang yung oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero kung gagamitin natin yun, yan. Kaya hindi nila magawa kasi nga, sabi nila, ay halos talaga walang tigil kasi pag galing dito sa vermicomposting, kahit gabi gumagawa ako, Mm. papahinga, nagkuha ng vermi para ma-provide. Alam nga namang lahat ay iuupa ko, Oo. di malaki rin. Yun yung matrabaho talaga eh. Natrabaho, lalo na ganito yung Pero awa ng malaki. Diyos ay nasusustain. nakita ko. Dati bumibili ako ng organic matter sa Seed. Kaya nag-trial ako ng Vermic. sarili na, mag-put up ng vermicomposting. Kaya nung mag-training kami sa Kahariang, dire-diretso na ako doon. Marami na ako. Nasaan na yung mga bulate mo? Nasa sa bahay ko. Ito yung sample na yung rice. Tenye yan. Pwede Ang buhay naman, hindi i-organic. Ilan yung yield mo sa per hectare? Ang per hectare, itong nakaraan, mababa lang. Nasa 70 lang. 70. Ano yun, yung C4? Hindi ho, yun ay, ang variety ko noon ay 216 at saka 160. Ayun yung mga binibigay ng DA. Oo. Na high yield dapat. Dati kasi to gumagastos ako ng, umaabot ako ng 25,000, 30,000. Per hectare. Pati tao dyan. Sa ano hong ano ho yun sa loob ng conventional sa loob ng isang Isang harvest. sa isang harvest season. Pero nung nag-organic ka, Ay, lalo ngayon, sarili ko lahat. More than 50% ang nawala. oo, yun. So Ang dito, kung gumastos ako ng yung hanggang palagay ng 15,000. 15,000. Nasa oo, sa bahay na yan. realistic. Oo, realistic. Nasa oo. bahay na yung palay. Nasa bahay na yung Mm. palay. Okay. Yung bagang Bababa pa yan ngayon. oo. Yung yield mo sa conventional farming mataas nga, Malaki naman ang gastos. pero malaki naman yung gastos mo. Lalo na ngayon, yung 25,000 na sinasabi mo noon pa yun. Ngayon, kulang yan. Oo, Ang ngayon Sabi kukulagin. nga nila yung isa kong pinsan gumastos siya ay 48 Ay, sus. bago Pero- sala ang production Oo, tapos ganun din, may risk din. Oh, ngayon, etong organic, it is going to yield lesser than conventional farming. Pero lesser gastos ka rin naman. So that is economical din. So it means viable. Kung magbenta pa ako ng brown rice, Oo nga. 75 ang bigay ko ng brown rice. Oo. Oo nga. Oo, Ngayon, ang totoo. bigas ko naman, pinakamababa ko 1,000 ordinary. Ang kapag mga C4, 1,100. Oo. Yung masasarap na... Pareho lang nung Oo. Ngayon, ang Pareho akin lang. naman po, sabi nila, hindi naman ang habol ko talaga itaas ang Oo, presyo. Oo. Kasi saan ko ma-market yan ang market ko nasa paligid lang. Oo. Di ilalayo mo yung market. Hahanapin mo yung taong hindi naman ako sertipikado. So ibig nyo sabihin ang market nyo mismo itong Dito lang. dito na rin mismo. Mga Sila EJ, di ba? Dito kumukuha sila EJ. Binibili ko kila EJ eh. No? Bumibili ko doon nung sa inyo dahil Pero may marami ring advantages na nasa paligid lang yung market nyo, di ba? kasi hindi ko na kinakailangang lumayo. Ang isa, kaya sabi ko nga kina Ma'am Ethel, Ethel, Ma'am, Ma'am, hindi naman po kailangan mag-promote. Magkano lang ang inaani ko diyan. Oo. Ilang tao lang kako yan. Mhm. Ay regular yon. ubos na.
Oo. Oo. Ay, kinakailangan pagka kung kinakailangan promote mo maglaylo pa ako, baka akong ubusan. Oo. Mm. Eh, siyempre, hindi naman ako papayag na kung walang isasahin. Oo nga, Yun, tama yun. So tama. maganda ang inyong layunin sa pagsasaka dahil patungo sa sustainable farming. Sustainable. Yun nga yung Oo, sinasabi tsaka ko. yung ibig sabihin, Sadyang sustainable, kailangan yun talaga. Kasi, dadating ang araw nga, maraki ang magiging problema ng farmer. Lagi pa tayong Hindi asa na, sa parating gobyerno. Mhm. parating na. Andiyan na nga eh. Kaya si Bongbong ang umupo sa DA. Mm. Alam nila Lahat. food crisis. Ngayon, yung Lahat. kasi ang pag-compute natin ng palay, yung sa yield per hectare, Oo. no? O mataas nga yung yield mo per hectare, pero ang mahal na ang inputs mo. Ito yung isa. Oo. Kinuwan din ako ng paniwala naman ako doon sa ating mga hybrid variety. Oh, yung mga Malalakas- hybrid, oo. Malalakas sa umana yan. Oo, Mm. oo. Pero pag tinignan ko yung programa, lutong-luto Oo, oo. sa Tagtag chemical. yun, tagtag Mm. yun. Pag hindi mo ibinigay yon, Wala. hindi rin naman ibibigay niya yung Hindi nyo ma-achieve. Eksakto yun. rekomendasyon. Oo, Yung- eksakto yun. Kailangan talaga yung rekomendasyon, Mm. ibibigay Susundin mo mo. para ma-meet mo yung laksyon. Yield, Pero yung sabi yield. ko, Oo. pag tinignan mo naman yon, ano Tagtag naman ng ang chemical. epekto Tsaka, nito? unang-una, tagtag ng chemicals. Pangalawa, ang mahal. Oo. Ngayon, ikaw na farmer, inanisan ko ako. Kaya nga tumigil ako sa laso dahil ako ay maglalason. Ah, maglalason ako eh. Kaya sabi ko sa aming speaker, Sir, tama yung sinasabi niyo eh. Ang farmer ay madaling mamamatay. Mm. Kasi siya yung unang gumagamit ng lason. Mm-mm. At the same time, siya yung unang kakain ng Ay, kanyang nilason. Kung nakakausap kong mga worker doon, ha? Nakaano sila, PPE, pagka mag-spray. Tapos pagka nag-spray daw sila sa mga palayan, puro experimental yon. Daanan ng ibon yung patay ang ibon. Oo. Una yan. Kaya Isipin mo naubos. yun. Oo. Paro-paro. Bubuyo. Lahat yan, bubuyo. Pagka Kaya daanan, naubos. ay yung mga workers mismo, nako, Diyos ko Kung sir. ako ang tatanungin, ay ang mangga ay isa sa grabe ang lason yan. Correct, hindi lang mangga. Mm. Ilang beses na ako nagtanim ng kamatis. Puro failure. Tunay ho yun. At Oo. karanasan ko yan. Oo, ha? Kaya ako yan. Ngayon, yung ibang nagtatanim doon sa Pag-ulingin, sa Malagunlong, may nakita ako. Ang gaganda ng kamatis nyo. Ha? Anong ginagawa nyo? Malatayon. Oo, ini-spray o Lulubo. ilulubog Kahit nila sa ampalaya. yung ampalaya, yung sitaw. Ang sama nitong kamatis, ha? Kinakain natin ng hilaw. Di ba? Sa salad. Tsaka yung paghugas natin ng kamatis, tubig lang. Mm. Running water lang. Hindi maalis yun. Ilang try na ako sa kamatis. Biro mo, isang row na ganyan. Simula hanggang dun sa tuod na yun. Naka-greenhouse mo, ang Hanggang pwede. dito. O ha? Kailangan Wala kami. akong pinakinabangan. Tunay ho yan. Dahil dito, ako'y noon, kinuha ako ng DA, binigyan ako ng project ng OPA sa pagtatanim. Di pinakbet. Oh, Ang pinakbet. kamatis, wala akong report. Oh. Pero may tanim. Oh, may tanim. Sabi sa akin, bakit wala akong kamatis? Ako ma'am, wala naman hong na-harvest sa kamatis. Wala na harvest. Buko pa lang, butas na eh. Butas na. Totoo yan. Shit mo. Oo. No, Oh, kailangan Tatlong beses na ako ship. nag-trial. Ay, oo, ako rin. Lipat mo. Yan, oh, simula dito hanggang doon nagtanim. Talagang Wala yan. wala. Wala ako napakinabangan. Ngayon, ang number one problema doon sa kamatis, Ang palaya po pwede pa. fruit fly. Yun nga ho, fruit fly. Nasa gitna ako ng Oo, manggahan. di ba? Fruit fly. Ngayon, ang problema sa fruit fly, wala pa tayong effective na pang-control Tunay ho yun. sa fruit fly. Kaya yung kamatis na binibili natin, ako nininervyos. Natatakot ako. Pati yung ampalaya, Hira akong makabili. nako. Sinubukan Lasa na- kahit na lasa. naka ano naman ako, naging Madami successful na. naman sa kamatis. Pero yung Ayos nasa na yan. pasulan, Mm. siguro isa o dalawa. Pero ganun pa rin, Mag-observe iilan yung siguro kalahati pa rin tinusok. Pa rin. Nag-trial ako niyan sa net. Oo. Naka-net. So, pwede. Pwede, oo. Kaya yung, alam mo, yung
kamatis, ampalaya, sili, yung bell pepper. Oo. Ako. Yung nakikita mong magaganda, Mm. ha? Wow, ang ganda. Di, bibili mo yan, maganda. Naku, tambak ng chemicals yan. Maedad na, sabi ko, huwag nyo nang pangarapin na maghanap buhay sa pagtatanim. Mhm. Baka kayo naman may pension, ay baka masayang lang. Hindi, yung... Ang gawin nyo kako ay parang libangan lang, para yung Mhm. pakainin ninyo ay Safe. safe. Alam mo yung sinasabi mong retirees, tsaka mga farm owners, no? Ayan yung may puhunan. Pero ang isang problema, parang karagaya ko, may konti naman puhunan, kaya lang naubos na sa kaka-experiment Ayun yung na mga nga ho eh. Ngayon, Ayun na ho yan. ang kadalasang problema nitong mga retirees na may pera at may property, alam mo, farm workers, ayun yung number one problema. Kasi ho, bihira tayong makakakuha ng farm worker na may malasakit. Na may malasakit. Ayan. Yun po yung aking sinasabi palagi. Oo. Kasi Kita mo ako, doon manggagaling ang commitment sa doon yung malasakit. magagaling ng commitment kasi yung etong mga retirees, Mm. number one, hindi naman marunong Oo. Doon na hindi yun naman yun. marunong magtanim yan eh. Kaya lang yan sa paso eh. No? Ayan yung... Pero eto, may puhunan. Oo. Tsaka may lupa. Mhm. No? Ang kailangan nila, farm workers. Farm Ang worker. dami niyan. Ang dami kong kakilalang ganyan. Ako na lang, no? Kaya hindi ko na-maintain yung farm ko dahil ang tagabantay ko, may pinatira lang ako doon, karpintero. No, syempre, yung pamilya niya lang natitira, mga bata, tsaka ano, hindi kaya. No? Eh wala akong makuhang magmamalasakit talaga. No? Ayan yung isang problema. Kasi kung tutuusin mo dito sa atin, ang daming lupa dito na tiwangwang. Nakatiwangwa. Maraming nakatiwangwang. Ngayon, paano mo, kung tatanungin mo ang mga may-ari niyan, no? Bakit di mo taniman? Eh kasi may trabaho ko sa ganito, sa ganyan, no? Hindi ko maasikaso at wala naman ako makukuhang magtatrabaho. Mhm. Hindi lang naman malingilan niya na magtatrabaho. Ngayon, ayan yung isang problema na dapat i-address ng gobyerno. Kasi itong mga tao natin na dapat na nagtatrabaho sa farm, naka-standby yan. Walang skill at walang malasakit. Kasi ang hinihintay nila, makapagtrabaho sa Jollibee, sa McDonald's, o kaya makapag-abroad. Ayan yung problema natin dyan. No? Pero kung sa lupa, at lupa lang ang pag-uusapan, no? Marami tayong lupa. Ngayon, isa pang problema dyan, ayan nga, kung halimbawa yung mga susunod na henerasyon sa'yo, hindi mag-interest, instant billionaire sila dyan. Dito. Ibebenta yan. Ibibenta yan. Tapos ito, baka makita natin, meron na itong Pure Gold, Wilcon, Yan. SM. Ayan yung isang Tapos tapos yun ang magde-define ng progress. Ayun yung magde-define ng progress plus nabawasan ang ating productive land. Kaya nga ho, yung food shortage. Food shortage. Parating yan. Parating yan. Imposibleng Parating maiwasan yan. Hindi maiwasan yan kung Pero, ganyan yung attitude natin. Nung Attitude natin. mag-pandemya, nga sabi ko, ay di doon, sabi ko nga, salamat sa Panginoon kasi dito ako na focus sa farming. Kasi kahit na noong pandemya, hindi ko naramdaman naman yung pandemic eh. Oo. Kasi nga, Hindi ka kinakapos. ang problema ka ko, pwede naman akong sa buwang hindi pumunta ng palengke. Oo. Dumarating naman ang isda. Oo. May isda pa rin. Ano yung isda mo? Tilapia? Tilapia ho yan. May manok. Oo. Manghuhuli ka lang. May itlog. Oo. May gulay. Gulay. Anong problema mo ni pwede ka ba, uuwi ka ba ng bayan para bumili ng abono, pestisidyo? Hindi naman eh. Hindi rin. Oo. Kaya sustainable farming, kasi ang target ko nga, meron kang gulay, may kalay, may tubig, May isda. Kompleto. Yung pangangailangan mo. Yung basic commodities, Oo. ay napoprovide mo, masaya ka na doon. Masaya ka na. Ano, sa edad kong ito, sabi ko, at the age of 56, ano pang hahangarin mo? Yumaman? Oo. Materially? Mhm. Ano, Abay, mag-retire? mamamatay ka lang dyan. yung gusto nung iba, magre-retire sila, tapos pag-retire nila, magpa-farming sila. Ito, nandiyan ka Ayun, din. nandito. Oo, nandito. Pero nag-invest pa rin ako sa farming. Oo. Tulad niyan. Mhm. Kasi dadating ang araw ay
baka posible yung shortage ng tubig natin. Oo. O at least ay kahit pa paano may pang-ayuda. Meron kang ano. Kaysa kung kailan dumating saka ang hangin dito napakalakas. Sir Big, sa to lang, nung pumunta kami rito, wala talaga akong idea kung ano yung Dadagdag mo. o kung anong ating kukuhanan talaga. At hindi rin naman talaga ako nakapagtanong-tanong kung anong mga itinatanim nyo rito. Ano. Pero natuwa ako dahil ito talaga yung objective ng vlog na to. Tsaka, Na ang may feature natin ay yung Sustainable sustainable farming. farming. Kasi yun yung Hindi yung target farming ko. na para kumita, Kumita. magpayaman, Hindi yun yung magpalawak target ng ko. lupain, Ng ng lupain? property. oo. Kasi Kundi yun ang i-develop mo yung karaniwang maliit na area. yun ang karaniwang napapanood natin. Kasi sinasabi nila yung organic farming mahirap sa palayan. Hindi po. Pero ito yung living sample. Pero kung tutusin, doon nga tayo nagsimula eh. Kahit si Manny Piñol eh. Ari po Oo. nung una, Sabi. Anyway, Anyway. sa organic farming, ayaw ng tao. Talaga, negatibo ang pa. Kasi, dilaw ang dahon ng halaman ng palay eh. Madilaw kaysa riyan. Kasi, umpisa pa lang. Kasi ang ginawa ko, ang rekomendasyon sa akin ay gradual. Gradual. Oo. Ginawa ko Conversion. 100%, walang abono talaga. Tinira mo na agad. Oo. Talaga. Sabi ko, kung bumunga ka, di bumunga. Kung hindi, basta may makakain ako. Ibig okay sabihin na. maverick talaga si Sir Vic. At RC. isa lang ang nakita ko Oo. noon. Di nung bumunga, madilaw nga, pero bintog ang uhay. Sabi, Tsaka naka-harvest ka. naka-harvest. Oo. Para Tsaka lang- hindi masama yung 70 ha? Per Nung- hectare. Tapos ang 60 wala nga ho, kang gastos. ang 60 nga ho, hindi lugi. Hindi masama yun. Pero pag sa chemical, ang 60 lugi. Dahil may bumili sila ng mga Oh, Ang isa bumili. pa- Oh, lalo na ngayon mahal. Ang isa pa, ang isang problema, ang conventional, sila nagbebenta ng palay. Hmm. Eh ako, hindi nagbebenta ng palay. Pagka sila bibili sa akin ng palay, 25, ibibigay ko. Pero kung hindi kayo kukuha ng 25 ang kilo, ayaw na kang bumili. Kasi ang bigas ko ay 40 ang kilo ang pinakamababa. Pinumpute ko yun. Nandun yun sa 25 pesos. At ba't ko ibibigay ng lugi? Ang bigas nga ay kinukulang. Mm. At ba't ko ibibigay sa inyo yung palay? kung hindi man mabenta, may bigas naman kayo. Yun. Bigas kasi ang binibenta Yun ko talaga. talaga. Pero Yung kung sustainable farming talaga. pero kung 25 yung palay, Hindi mo naman ang farmer oo. na ibenta ang palay kasi pagkaani, andyan na yung kukolekta ng Mm. inutangan nila ng Ay, napangan nila, oo. ng lahat, ng Oo. gastos. Inutang Eh na ako, lahat hindi yan. ko naman, Inutang. hindi ko Oo. naman inutang yan eh. Hmm. Bakit? Buutang, bibilin ko ba yun? Hindi naman. Oo. So, ibig ko Yung sabihin, isang- yung ikaw, farm to table. Oo, farm to table. Farm to table ka mismo yung pagbebenta mo. So, ibig sabihin Saka yan, priority niya muna, yung needs. needs ng niya. pamilya. Oo. So, ibig sabihin nun, kung tutusin, kung mai-improve pa at pagtutulong-tulungan tong organic farming, baka kayanin yung 20 pesos per kilo na bigas. Oo, na target ng gobyerno. Kung ipopromote talaga yung... Kung tutulungan talaga, kung ito-promote talaga. Kasi ngayon nga, pinag-uusapan nila paano raw mamimit yun mahal-mahal ng mga abono. Mga Oo, pinag-uusapan oo. nila. Tunay po yan. Yeah. Oo. Mga Kasi pinag-uusapan nila yung umabot mga sa 3,000 implements. ang Kasi sa 25 na palay, Eh, mahirap si Kabik, sa 25 na palay, masaya na siya doon. At kung tutusin, kaya pa niyang i-20, no? Kasi ayun... samantalang si Sir Vic pa lang yun. Oo, tsaka hindi, yung 25 na palay niya, Oo. wala siyang kasing laking gastos. Mm. Nung 20 na palay, Yun nga, kaya nga umaangal Oo. yung iba. Na Dahil ang conventional. laki ng gastos nila. Tunay naman na malaki. Oo. Kasi karanasan ko rin yan. Oo. Oo. Ang problema nga lang sa farmer, kaya sabi ko nga kinamang kung yun lang at farmer ay bukas ang kanilang kaisipan sa pag-adapt ng mga Sistema. makabagong technology Bagong na sistema. kukulin yung luma, no? Oo. Kaya sabi ko, Yun, yung yun, bagong yun. technology, yung pupunta sa luma. Yung papunta sa luma, pabalik. Basic. Oo. Pabalik. Balik. Back to Kung yan basics. lang ay Kasi- i-adapt nila, Oo. ay Posible. hindi sila lagi ng problemado. Kaso nga lang, mag-e-effort. May effort. Oo. Kasi nasanay na tayo sa easy, saboy dyan. Effort. Ay ako, Saka isa bumalik pa, na ako sa Carabao Motor. Actually, Oo. ang nakikita kong effort doon ay yung dagdag kaalaman.
Saboy dyan. Ayun, yung Ang dami Quezon City nga. yan. Ang sabi ko, Uy, teka ha. May appointment ako sa Ano, doktor ng una 10 kayo. o'clock. Ay, siya sige. Mauna na ako. magmerienda muna tayo. Hindi na, Kabik. At pumasyal ka sa bahay, tignan mo May yung iwan naman yung- ako. May iwan siya, oo. Kasi may appointment ako sa doktor. Kita pa naman kayo. Hindi na ako katigil na lang ha. Kabik, saan natin mabibili yung red rice bowl? Wala sa kapatid ko sa bahay ko. Saan yung bahay niya? Oo, doon. Magkano yun? Nakunahan ko sa kahit mga 10 kilo lang. Oo. Talagang ako, Red, magkano ka? Siyempre, Pupay na. Bigyan ako sa 300 kasi yung 100 ko kailangan. Okay na. Oh, wala. Kaya biglang ano. Sige, ikaw muna kumuha. Dito kasi pag tag-araw, malimit kami narutot. Dito na kami nagkakainan. Dito, mukhang ito yung provincial life talaga. Available pa rin ho yung bulate dito sa ating DA. World Trade Center. Dumalaw ako na ano. Kaya sa mga kanandi uling, napakaganda ng pagkataon. Tapos gaganito nito. Oo, gaganito na yan. Kaya sa ibibigta mo na ang mura. Tatlong oras makakagawa na. Ready na ito pagkataon. Makakapagpakulo ng kanin. Magkakaroon tayo na separate na vlog tungkol sa mga ganito para matulungan yung mga kababayan Ano natin. ngayon ang gasol?